hold you close. I would give my life for you, you know. And I swear to never let you go, not even for a moment. At ni Michelle Mateo sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay itinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa ating lalaki at babae. Ang sino man na nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos, sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan at ito ay dapat nating igalang. Ikaw, Del, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa, mamuhay ng magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba'y iyong iibigin, aaliwin at igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Salamat. Ikaw naman, May, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Salamat. Kung gayon po ay manatili tayo sa pagkakatayo. Ilingin po natin ang basbas ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, Ikaw nga po, Panginoon, ang may akda ng pag-aasawa. Kaya po kami nagpapasalamat sa iyo na sa hapong ito, si Del at si May ay nagpasya, Panginoon, sa pag-isang dibdib na ito. Dalangin po namin na pagpalain mo po ang gawain ito at sa aming pong pakibahagi, sa aming pong pagsaksi, sa pagdiriwang, Panginoon, ng kanila pong pag-isang dibdib, maranasan po namin ang iyong gabay. Makita ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan at higit sa lahat, pagpalain mo po yung tahanan, yung pamilya na kanilang bubuin at yung lahat po ng nagmamahal sa kanila, Panginoon. Alam ko po na kasama nung dalawang ito, Panginoon, ay punong-puno rin sila ng kagalakan. Salamat po sa araw na ito. Amin pong itinatalaga sa iyo ang bawat isa
amin pong itinatalaga sa iyo ang couple na ito at ikaw po magpala sa kanila maging sa lahat na narito ngayon. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng panalangin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayo. Genesis Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 25. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakain ka ng para tingnan ko ano ang ipapangalan niya sa kanila at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila. Iyon ang magiging pangalan nila. Kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, walang kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkunan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikiisa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. Mga taga-Epeso, Kapitulo 5, versikulo 21-33. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong pangalan kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, ng kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita, ginawa ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia nang walang anuman dungis ni kulubot man upang ito'y maging banal at walang kapintasan. Gayunman, dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa tulad ng sarili niyang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. Tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia, tayo ngayon mga bahagi ng kanyang katawan. Gaya na sinabi ng kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito ang isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ang inyong asawa. Mayroon pong dalawang factor. Kapag po pinag-usapan natin yung marriage, dalawang bagay po. Una, bakit ito ay hindi nagtatagumpay?
Pangalawa po ay bakit naman ito ay nagtatagumpay? Kasi marami po, pag tinanong natin, marami sa mag-asawa ngayon naghihiwalay, yes, pero marami rin po sa mag-asawa ngayon yung magkasama pa rin sa kabila po ng maraming taon. So, dapat po, pag tiningnan natin yung equation na yon, titingnan po natin both sides. Why it works and why it don't work. Sino po dito yung may mga asawa? Pakitaas nga po yung kamay. Ayan. Dapat po proud kayo, parang ayaw nyo na yata eh. So, dapat po proud tayo. Alam nyo po, sabi ko nga kanina, mayroong mga marriages that ended sa paghihiwalay. Pero kapag ka po yung marriage ay napapanatili, nagtatagal, it stays longer and longer, dapat po proud po tayo, pinagmamalaki po natin yun. Yan, katatapos lang po na last month nung pong araw po ng mga nanay, di ba? Mother's Day. Bukas naman po. Yan, Father's Day, So, pinagdiwang po natin nung May, yung araw po ng mga ilaw ng tahanan. Siyempre po, hindi po magpapatalo yung mga tagapundi ng ilaw. Bukas po, Father's Day. Happy Father's Day po sa inyo, in advance. So, why marriage don't work? And why marriage work? Hindi ko na po sasagutin yung unang tanong. Kasi po, malamang lahat po tayo alam natin kung ano yung sagot. Kung gusto mo pong malaman kung bakit po naghiwalay yung kapitbahay nyo, tanungin nyo na lang po yung mga marites. Panigurado po, alam po nila kung ano yung sagot. But this afternoon, sa kanila pong dalawa at sa bawat isa na nandito, ang tanong po na sasagutin natin, why marriage work? At titingnan po natin yon mula po doon sa pagtanaw ng Biblia kung saan po nag-originate yung pong pagpapakasal, pag-isang dibdib. Ang sabi po doon sa Ephesians chapter 5, ito daw po yung mga ingredients kung bakit po yung pagsasama ng mag-asawa ay nagtatagal. Hindi lamang po siya nagtatagal kung hindi nagiging makabuluhan at nagiging mabunga. Ang sabi po doon, number 1, submission. Sabi po doon, submit yourself to each other. Madalas po yung mag-asawa, nagtatanong sila, sino ba yung kailangang head ng family? Yung lalaki ba? Yung babae ba? Sino ba talaga? Alam niyo po, marriage is power union. Dapat po, hindi si Del, hindi si May yung head ng family. Dapat po ang Panginoon. Kapag ka po mayroong pagtatalo kung sino ba yung dapat masunod, merong struggle, meron po kagad dong competition. Nagko-compete yung lalaki, dapat ako yung masunod. Hindi naman papatalo yung babae, hindi, dapat ako rin yung masunod. Alam niyo po, ang sabi po ng Bible, submit to one another. Kung gusto niyo pong mag-work, yung inyo pong buhay mag-asawa, si May at si Del, dapat po nagsasubmit sila sa isa't isa at nagsasubmit po sila sa Panginoon. So una po, submission. May mga times po na you have to submit to your wife. Meron namang mga times na you have to submit to your husband. At marami pong pagkakataon na dapat po nag-uusap yung mag-asawa at sila pong dalawa yung nagde-decide. At pag ganun po yung ginawa, there is power union. Magkakaroon po ng balanse, magkakaroon po ng equality, magkakaroon po ng pagtutulungan. Pangalawa po, love. Sabi po, love your spouse, kagaya po ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pagka po yung isang tao ay matino siya, yung kanya pong sarili ay kanya pong pinakakain, inaalagaan, dinadamitan, kinukumutan kung maginaw. So kung mamahalin mo po yung asawa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, palagay ko po walang mag-aaway na mag-asawa, Dahil uunahin mo yung pong asawa, ino-nourish mo siya, aalagaan mo siya, i-cherish mo siya. Alam niyo po, ganun po yung love. Yung love po ay, ano ba yung ginagawa ko o yung gusto ko, dapat yun din yung iparanas ko sa aking asawa. At alam niyo po, yung love po ay hindi lamang po siya feelings and emotions. Marami pong naghihiwalay, pag tinanong mo sila, kasi hindi ko na nararamdaman mahal ko yung asawa ko. Pag nag-rely lang po tayo doon sa pakiramdam, ay mandaraya po yan. Love is also commitment. Yun po yung sinusumpaan ng mag-asawa na sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at kalusugan. Nakikita niyo po, nauna yung negative.
sa hirap, sa ginhawa. Ano po yung sinasabi doon? Hindi lang sa sarap kayo magsasama. Once you enter marriage, yung commitment nyo po sa isa't isa, si Del at si Mai, ano man yung kanilang pagdaanan, dapat po sila po ay mananatili, na sila po ay nagtutulungan. They will support each other and they will stay together bilang isa. At pangatlo po, respect. Ang ibig sabihin po ng respect, this means you will give consideration doon po sa feelings at well-being ng iyong asawa. Ano? Dapat po, kung papaano mo gusto na galangin ka, irespeto ka, yun din po yung ipapadama mo doon sa asawa mo. Ibig sabihin po, hindi ka gagawa ng kahit ano na makakasakit sa kanya. So si Del, di siya gagawa ng kahit ano dahil nire-respeto niya si Mai, hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakasakit, makaka-offend kay Mai. Vice versa po, si Mai ganun din. Dahil mahal niya at nire-respeto niya si Del, hindi po siya gagawa ng mga bagay that will offend Del. So, dapat po mayroong submission, mayroong love, commitment, at meron pong respect. Alam niyo po, marriage is power sharing. Madalas dito po nagkakagulo. It's not about dominance and intimidation. Dapat po mayroong respeto, mayroong sharing of load and responsibility, yung pong dalawang mag-asawa. Ang sabi po kanina, doon po sa Genesis, nilikha ng Diyos yung lalaki, binigay yung lahat sa kanya, pero sabi doon, walang nakasatisfy. Pero nung pong ibinigay na sa kanya yung babae, pinatulog siya, ang sabi po doon sa story, kinuha doon sa kanyang tadyang, lumikha ng babae, at nung nakita niya po yung asawa niya, para pong tumama sa loto si Adan. So, kayong dalawa, regalo kayo ng Diyos sa isa't isa. Yung pong mga may asawa, regalo po ng Diyos sa inyo yung asawa nyo. Maniwala po kayo. Parang ayaw niya. Maniwala, Ang sabi po doon, nung binigay ng Diyos si Eva kay Adan, ang sabi po ni Adan, sa wakas, eto na yung partner ko, eto na yung mga kasama ko. Yun ba yung nararamdaman yung dalawa ngayon? O yung mga may asawa po dyan, nararamdaman nyo pa rin po ba yun? Parang hindi na. Ramdam na ramdam daw. You are a gift from God to your spouse. At yung asawa mo ay regalo sa'yo ng Diyos. Si Del, regalo siya kay Mai. Si Mai, regalo siya kay Del. At alam nyo po, dapat manatili kayong regalo. Pag tiningnan ka ng asawa mo, ang makikita niya sa'yo, regalo ng Diyos, sasabihin niya sa Diyos, salamat. Dapat po, pag nagising si Mai, nagising si Del sa umaga, nakita nila yung isa't isa, ang makikita po nila, regalo ng Diyos, magpapasalamat sila sa Diyos. Hindi po yung pag nakita nyo yung asawa nyo, tapos nagising siya, sasabihin nyo, nagising pa. Pambihira. Hindi na regalo yun, At alam nyo po, kung ang Diyos po yung nagregalo sa atin, doon sa ating pong asawa, ipapakita daw po natin sa Diyos na tayo po ay nagpapasalamat kapag ka po inalagaan nyo yung asawa nyo. Halimbawa po, binigyan kayo ng t-shirt. Yung t-shirt na binigay sa inyo, ginawa nyong basahan. Ano po kaya mararamdaman nung nagregalo sa inyo? Siyempre po, malulungkot, Kaya po, dapat, Mai, si Del, hindi siya magmumukhang basahan, At si Del, si Mai, dapat ganun din, Dapat mapanatili nyo na yung bawat isa sa inyo ay inaalagaan nyo dahil yun ay pagpapasalamat nyo sa Diyos dahil binigyan niya kayo ng regalo at yun yung inyong partner. At kapag ka po yung iyong asawa, sa mahabang panahon ay naalagaan mo, that is credit to you. Diba? Nung nakuha nyo po yung asawa nyo, sigurado ko, maganda yan, makinis. Kasi po, inalagaan niya ng magulang nila. Di ba? Tingnan nyo nga po yung asawa nyo ngayon. Ano po itsura ng asawa nyo? Kagagawan nyo po yan. Nung nakuha nyo yan, maganda, makinis, maayos. Kagagawan nyo ng magulang nila. Pag nagkaganyan yung asawa nyo, kagagawan nyo na yan.
After many years of marriage, kapag ka po isa-celebrate natin uli yung marriage ng dalawang ito, pag inalagaan po nila yung isa't isa, makikita po natin doon yung result. Ano? At yun po ay credit sa'yo. Pag si Mai, inalagaan niya si Del, credit sa kanya yon. Ano? Pagka naman si Del, inalagaan niya si Mai, credit sa kanya yun. Sasabihin nung makakakita, wow, mukhang mahal na mahal mo yung asawa mo kasi hindi siya tumatanda. Kaya po kay Mai at kay Del, alagaan niyo yung isa't isa, mahalin, irespeto, igalang, dahil ang Diyos na may likha, siya yung nagkaloob sa inyo, sa isa't isa. At bilang pasasalamat sa Panginoon, marapat lamang na mahalin nyo, irespeto, igalang at alagaan nyo yung isa't isa. If you appreciate the gift of God, yun yung gagawin yung dalawa. Para sa babaeng pinakamalakas na at matatag sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay, pangako ko sa iyo, sasamahan kita sa lahat ng hirap at pagdadaanan mo. At pangako ko hindi kita bibitawan. Pangako ikaw lang ang ibigin habang buhay. Salamat sa lahat ng ginagawa mong pagmamahal sa akin. Kahit na ako pagod sa araw-araw, hindi po kasi ako nakakatulog pag hindi ako minamasahe. Hindi ako nakakatulog pag hindi mo ako minamasahe. Kahit na po hirap-hirap ako sa araw-araw, siya po yung nakatanggal ang pagod ko. Hindi ko man masabi ngayon lahat. Gagawin ko naman sa pang-araw-araw pagkasama natin. Mahal na mahal kita. Salamat sa lahat ng nagpapalabas sa akin. I love you. First, I want to say thank you to our Almighty God because you, Del Clemente E. Apostol, will always be the best blessing I ever had. Hinilom ng pagmamahal mo ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan. Ngayon, wala nang lungkot na mababaka sa aking mga mata. Finally, I found my place, my contentment, my peace. 7 years of being together, but I never posted you on my social media because I prefer low-key and private. Pero today, sa harap ng ating mga kaibigan at kapamilya, I am proud to say that you are my husband, an accomplished gentleman, and a very hardworking businessman. You are very serious about our goals. You are respectful, patient, and understanding. At dahil sa mga katangian na yon, I know for sure na makakapagtatag tayo ng isang maayos, payapa, at masayang pamilya, yung buhay nakalugod-lugod sa Panginoon. Palagi nilang sinasabi na behind the man of happy click ay si Del Clemente. Gusto ko naman sabihin na sa likod po ni Del Clemente ay meron pong isang maymay na palaging nakaalalay. I vow that I will take good care of you and I will love you forever and ever. P.S. Hindi na kita babawalan na mag-post sa mga kalokohan mo sa Facebook. Pati na din ang mga ganap natin sa life. Kung iyon ang makakapagpasaya sa'yo, sige lang. And pasensya na rin kung minsan KJ, magkaiba po kasi kami ng personality. Ako po kasi tahimik, siya po talaga maharot eh. Yun lang, thank you. Binibigay ko sa iyo ang singsing na ito. Tanda ng aking dalisay na pagmamahal. Nagpapakasal ako sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito naman, Mai. Del, Binibigay ko sa iyo ang singsing na ito. Tanda ng aking dalisay na pag-ibig. Magpapakasal ako sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawang
sa pagbuo ng kanila pong tahanan. Inilalarawan din ito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Salamat po. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailanpaman bilang mag-asawa. Salamat po. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa, ito ay maging ilaw sa inyong tahanan, bukal ng kalakasan at pag-asa, gabay sa buhay at sandigan sa inyong pagmamahal. Ang aras po ay simbolo ng pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Ito po ay ibibigay ng lalaki, hindi mo kay May, sa babae, bilang isang pangako na ang lahat ng kanilang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at tanggapin din po ninyo ang pagpapala ng Diyos na sumisimbolo sa mga pisikal na pagpapalang. No, I could sing 1,000 love songs, but none would measure up to you. Sa tatay at sa nanay, maraming salamat po sa pagpapalaki sa akin. Maayos. Hintay muna sa apo, hintay muna. Maraming salamat po sa inyo at tinanggap niyo rin si Michelle sa atin. Yun. Pag kailangan nyo nang, alam na. Ngayon naman po ay si May. Gusto ko pong magpasalamat sa aking Carlos family, sa kanilang pagmamahal at support sa akin. Sa mga tiyahin ko na hindi tumitigil manalangin na sana si Maymay mapanuto ang buhay. Mabuti po ang Diyos at tinupad niya po ang ating mga panalangin. Special thanks also to my cousin, Dr. Elaine de la Vega, na palagi akong inaalala. And lastly, thank you po. Thank you to my Ma'am Diaz na mahigit 1 dekada ko pong kasama. Na nagsilbi po siyang magandang huwaran po sa akin. Marami po ang nagmahal, purihin po ang Panginoon. Saksihan po natin ang pagsisindi ng kandila ng pag-iisa at silang dalawa ay magiging isa ang pahayag ng banal na kasulatan. Ang pagsisindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay. Isang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayin ni naman. To find my way back to you. If you can stretch your hands towards this direction and proclaim blessing, samahan niyo po ako sa panalangin. Makapangyarihang Diyos, manlilikha ng sansinukob, Panginoon at manunubos naming lahat. Ikaw po ang may akda ng sambahayan. Ikaw po ang nagtatag ng pamilya. At ikaw din po ang nagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa iyo. Sa araw na ito, ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain mo po sila, tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali
sa landas na kanila pong tatahakin. Hayaan mong ang pamilyang kanilang bubuuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin po ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalong panilang mapatunayan na ang isang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito po ang aming hiling, panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Pinahayag ninyo sa harapan ng Diyos at ng kapulungang ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Panginoon at ng Republika ng Pilipinas, pinapahayag ko na si Midel at si Michelle ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ninuman. Del at May, naway pagpalain kayo ng Diyos at ingatan, naway kahabagan niya kayo at subaybayan, naway lingapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, buong karangalan ko pong ipinakikilala sa inyong lahat ang bagong kasal na sina Ginoo at Ginang Midel at Michelle Clemente. Palakpakan po natin sila. At Del, maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak. pinili nila na makasailalim sa iyong biyaya. Kaya nga po kaming dalangin ay patuloy niyo silang pagkalain all aspects of their lives. At din na ingatan niyo sila palagi, puspusin ang kanilang buhay sa pamagitan po ng
paglago ng kanilang kabuhayan, na habang sila bumubuo ng kanilang sariling tahanan, ang iyong pag-ibig ay lalo lumago sa kanila at pag-ibig nila sa isa't isa ay lalo mapupunay. Dalangin din po namin lahat ng mga saksi na narito ngayon. Kayo po ang magbigay sa amin din ang karunungan kung sakaling kakailanganin nila ang aming payo, ang aming mga presensya ay maging available ito para sa kanila sapagkat pinagkatiwala na rin po sila sa amin. At sa amin po, pagpapatuloy ng gawain ito, ng celebration ito, ang bawat sa amin mapuno ng kagalangan na di lamang dahil mayroong special event, kundi magala kami sapagkat mayroong pagmamahalan ng buo dahil po ikaw ang nasa langit na yan. Sa lahat ng ito, ito po ang aming pinararangalan, ito ang aming pinupuri. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. I would like to share a short message regarding that I always share with my students. Our family is not perfect. We are not rich. We don't have anything that we have. But we learn how to respect, trust, love one another. We have different flaws, but we have to know how to manage it. We still don't forget to smile, even we are facing different challenges, because we are the three kids of Louisa and Ben. We're so happy, Michelle, that we've become part of our family. Alam ko kung gaano mong kamahal ang kapatid ko at ganon ka rin kamahal ni Del. At we're so happy na unti-unti nyo nang natutupad ang lahat ng pinramis ni Del sa'yo. At isa na lang inaantay talaga namin na magkaroon tayo ulit ng munting dalaga or binata na magiging inaanak ko syempre na hindi pwedeng makalusot sa atin. Lagi niyong tandaan, nandito si ate, buong pamilya ni kuya na laging handang sumuporta sa inyo. Alam niyo kung gaano namin kayo kamahal. At lagi kaming nakaalalay sa inyo. Alam na. Pag sinabing ate, alam na this. We love you and we always pray to God that sana matupad nyo lahat ng pangarap nyo bilang couple. And sabi nga ni nanay, bawal makinig sa mga marites at marisol
tayo magkakakampi, magkakapatid, isang pamilya, mahal namin kayo. God bless. Una po ay pinasasalamatan natin ang Panginoon sa matagumpay at masayang pagdaraos, pag-isang dibdib ng aming mga pamangkin, si Maymay at si Del. Ang masasabi ko po sa mag-asawang ito ay nais namin bilang inyong mga magulang o mga tito o tita ay maging matagumpay ang inyong pagsasama. Tandaan ninyo, kapag dumarating ang problema sa buhay ng mag-asawa, ay madalas magkaroon ng hindi magandang resulta. No? Pero kung ang Panginoon ay nasa gitna ninyong dalawa at sabay kayong lalapit sa Panginoon, yung magkahiwalay na puso't kaisipan ninyo, pag nagsama kayo, na magkasabay kayong lalapit sa paanan ng Panginoon, naroroon muli yung pagsasama, yung pagmamahalan na unan yung naranasan nung kayo ay unang magkita. Lagi niyong aalalahanin nyo, lagi niyong sasariwain nyo, yung pag-ibig na unan yung nadama. At kung magkakalayo kayong dalawa, pilitin ninyo na balikan yung unang pag-ibig. Kung hindi kayo nagkakaroon ng pagkakaunawaan, balikan ninyo yung unang pag-ibig. At dalangin namin sa Panginoon na nawa ay maging mabunga, matagumpay ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Pagpalain kayo ng Panginoon at gabayan kayo sa bawat sandali ng inyong buhay. Cheers para sa mag-asawa. And cheers, of course, to the happy ever after of Del and Michelle. And thank you so much. Kay Bienvenido. Ano po yung gusto niyo sabihin para kay Del at saka kay Michelle? Uy, nako, ayoko sa lahat niyan. Ulit. Ayun, nagusto. Salamat. Nakikita ko mga pamangking ko. Magandang gabi po sa inyo lahat. Happy wedding! Wala ba kayo mga kamay? Nagre-request na nanin mo, kumanta raw ako. Kaya lang, video, di nakakuha. Ano sasabihin ko sa anak ko? Anak, sabi niya, ano rin sasabihin ko sa iyo, salamat. At natuloy ang kasal. Ulitin uli ang kasal. Gusto niya hanggang dalawa. Okay. At yan pa isang anak ko. Tiga Batangas. Una. Tatlo yan. Yan ang puso. Ikaw daw yung pinaka-pogi kasi ikaw yung bunso. Una po, papasalamat kami ako sa ating Panginoong Diyos at binabati na ako si Maymay at si Del saka kanilang pag-isang dibdib. At dinadalahan ko sa Diyos na patuloy niyang gabayan ang bagong kasal ito, aking pamangkin. Kahit anong dumating sa kanilang buhay, sana pagtulungan nilang lutasin yun sa pamamagitan ng pagtulong ng ating Panginoon kanila. Sana ano man ang dumating sa inyo, mag-unawa lamang kayo at patuloy na magmahalan. At gawin yung sentro ng inyong buhay ang ating Panginoon Diyos. Manatili sa inyong pagmamahalan mula una hanggang wakas. Binabati ko kayo sa inyong at sana'y magpatuloy kayo sa pagmamahalan. Ang papuri at pasasalamat ang aking iniaalay sa Panginoon dahil natupad na. Yun lagi namin tinatanong sa iyo. Salamat at naging bahagi kami ng masayang kasalan na ito. Isang matagumpay na kasalan. At salamat sa iyo, Del, na noong una lagi namin tinatanong kailan ba. Hindi lang isang kasalan, dalawa pa, di ba? Salamat sa iyo at
nagagalak ang bawat isa sa amin, ang mga tita, tito ni Maymay, dahil masaya, sa oras na ito ay, sa araw na ito ay isang tagumpay para sa amin. At nakita namin kung paano kayo nagmamahalan. Sabi nga, sa mag-asawa, hindi pwedeng puro saya. Meron ding mga dumarating na mga pagsubok sa buhay. Pero lagi nating tandaan, yung mga pagsubok na yon ay yun ang nakapagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa. Doon natin nakikita na kung ang Panginoon ay sentro ng buhay natin, kahit anong problema, magtatagumpayan natin yon. Kaya maraming salamat at patuloy kayong magmahalan at maging sentro ng buhay niyo ang ating Panginoon upang hindi kayo malugmok kung anumang problemang dumating sa buhay niyo. Maraming salamat, congratulations and best wishes. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Lubos po ang aking kasiyahan sa sandaling ito na natuloy din sa wakas ang kasal. Alam niyo po, kung hindi niyo na itatanong, mula po nung mawala yung mga magulang ni Michelle, kami na po ang naging alaga namin yan eh. Kaya po malapit po sa amin yan, si Michelle. Kaya nagagalak ako. Sa mag-asawa, hindi nawawala yung kuminsan na yung ups and down ng kanilang mga buhay. Pero pagka inuna nila ang Panginoon, hindi po magtutuloy-tuloy po. Hindi po mawawala yung minsan mag-asawa naghihiwalay, di ba? Pero pagka inuna ninyo, dapat unahin ang Diyos. Hindi po mawawala. Hindi po talaga pong nga ro sa kanina sa sermon ni Pastor. Magsasama kayo habang buhay. Saan ba yung misis ko? Misis ko. Oh. Ayun. Kamukha ng misis ko yan, no? My only one. My only one. My one and only. Kaya po, salamat at gano'n na lang. Maraming salamat. Congratulations sa inyong dalawa. Alright. Once again, thank you so much, Mr. Ireneo Carlos. Pakinggan po natin, of course, Mrs. Yalianga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami pong magkakapatid ay lubos na nagpapasalamat dahil tuwing maghaharap-harap po kami magkakapatid dahil si Maymay po ay bata pala, namatay na yung kanyang ama't ina, kaya kami ang lagi niyang pinupuntahan. Maraming salamat at buong puso niyong tinanggap si Maymay sa pamilya ninyo. Mapasalamat ako kay Del. At pagka nagharap-harap kaming magkakapatid, sabi namin, maraming salamat sa Panginoon. At nakatagpo si Maymay ng mabait na asawa at mabait na pamilya. Kay Maymay, sa bago mong pamilya, mahalin mo mga biyanan mo, mga pamilya nila Del, para ituring ka rin yung parang tunay na anak. Sa mag-asawa kasi, Del, Maymay, hindi nawawala yung mga minsan maliit na mga problema o malaki man. Pero pagka sa Panginoon kayo umasa, at sa Panginoon nyo inabot ang inyong mga problema, tiyak, magkakaroon ng magandang lunas. Magmamahalang kayo mabuti, ano man ang dumating na problema, nariyan ang Panginoon, laging nakatunghay sa inyo. Tuloy lang ang buhay, lagi niyong iasa sa Panginoon ang inyong pagmamahalan. Pagpalain kayo ng Panginoon, Maymay, Del. Salamat. Maraming salamat po sa lahat.
Alam niyo po, si Michelle po ay, sabi nga po niya kanina, for more than a decade ay nagkasama po kami sa Bulacan Ecumenical School. She was my secretary, but I would like to believe na yung naging relationship po namin ay hindi lang po naging secretary ko siya. She's been a member of our family. Para ko po siyang naging panganay na anak. Simula po sa nanay niya, sa mga kapatid niya, naging involved po ako sa family niya. In fact, for more than a decade, nasundan ko po yung kasaysayan ng buhay niya. Kaya sa totoo lang po, nung nalaman ko ito, at marami po kaming pinagdaan ng panalangin. Mula nung napakatigas pa ng ulo niya, lagi po kaming nananalangin sa office. Kaya po nung ipaalam niya po sa akin to, ang totoo po tumulo yung luha ko. At alam po yun ni Del. Kaya kanina po nakita ko nung pumasok siya, hinawakan ni nanay yung kamay niya. Natulo po talaga yung luha ko kasi parang nasigurado ko po na napunta siya sa pamilyang mamahalin siya. Kaya anak, away bati po kasi kami nito noon. Kasi matigas po yung ulo niya. But I kept her. Pinili ko pong mahalin siya. Kahit po talagang napakatigas po ng ulo niya. Paulit-ulit na matigas ang ulo. Kaya po, natutuwa po ako na maging mabuti ka sa family ni Del. Kung paano ka minahal ni Del at mamahalin pa. Manatili ka anak na nagmamahal. At nung huli po kaming mag-usap, nakita ko po talaga na na-reach na niya yung maturity. At natutuwa po ako, Del. Sabi ni Pastor kanina, nung napangasawa mo si Michelle, maganda. Diba? Mananatili ang maganda. Diba? Kasi mamahalin mo siya. Alam mo yung pinagdaanan niya. Mahalin mo siya at naniniwala ako, anak, na mamahalin din siya ng iyong pamilya. Salamat po, nanay. Nakita ko po yung sincerity ng hawak niyo po kay Michelle nung pumasok siya. At kung paano anak ako naging nanay sa'yo noon, hanggang ngayon anak, text away lang, call away lang, pag kailangan mo ng isa pang nanay. Maligayang maligaya ako anak at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi mo nga, matahimik na yung buhay mo. You have found your peace, you have found your place. And I know God is working and will work in your marriage. There is no perfect marriage, but there is always a perfect God whom you can always count on. I'm happy. God bless you. Great days ahead. Thank you po. Thank you so much, Mrs. Yolanda Diaz. And yes, let's hear it from Cherry. Nakakatuwa po kung paano kami nagkasabay ni Ma'am Diaz na magbigay ng message kay Mitch. Kung nadinig niyo po, sinabi niya po kanina na nung panahon na si Mitch ay nagwawalbal, ma'am. Ako po yung kasama ni Mitch. Ako po yung kabarkada niya. 12 years na po kami. So, kami po yung mga magkakabarkada na pinapagalitan ni Ma'am Diaz.
Pero si Mitch lang po yung napagalitan niya. Ako po ay hindi na-connect kay Ma'am Diaz. Pero nung nagpunta po kasi ako ng abroad, ng Dubai. And doon ko po na-meet ngayon si Lord. Doon ako nagkaroon ng close relationship. Nakakatuwa din po na hindi na wala yung connection namin ni Mitch. And nung bumalik po ako from Dubai, pag nagbabakasyon po, doon ko na din po na-meet si Del, na pinakilala niya, na mag-boyfriend na po sila. And as the friendship goes po, doon ko po nakita yung pagmamahal talaga ni Del kay Mitch. And lagi naming iniiyak na, Mitch, meron talagang lalaki na iblalaan si Lord para sa'yo. And salamat na naging part ako na yung buhay mo. Every time na nagkukwentuhan tayo, God is really faithful, God is really moving. And nung bumalik nga po ako, si Mitch talaga yung kinausap ko, siya yung binalikan ko sa buhay because I know that God has many plans for her life. And this is one of those plans. And salamat, Mitch, na sa akin mo na-share most of our days and ngayon yung maturity period. God bless you. Ako po si Jersey, ang dandan ni Ate Mai. So, si Ate Mai po, nagkasama kami ay grade 1 ako nung nagkakilala po kami. So, Ma'am Anacel, ang hirap i-mathematics, gano'n na kami katagal magkasama. Pero, ayun po, sa habang panahon na magkasama sila ni Mama, gano'n din po yung panahon na magkasama kami ni Ate Mai. And I've seen her in her lowest time at hanggang ngayon na-witness ko po kung paano siyang bumangon at yung bagong version ng Michelle ay ayan po sa harapan natin. At ako po ay talagang sobrang proud. Lagi ko nga pong sinasabi yun kay Ate Mai na tuwing nakikita ko siya ngayon, ibang-iba na siya kasi witness ako kung paano sila laging nag-aaway ni Mama. Laging matigas ulo. Pero ngayon po, proud na proud po ako kung ano na po si Ate Mai. So kay Kuya Del, nagpapasalamat ako kasi nakita ko po kung gaano kamahal ni Kuya Del si Ate Mai. Maraming tiyaga pa kay Ate Mai para magsama ng matagal. And alam niyo yung laman ng puso namin, sobrang saya namin na nandito na kayo sa point ng buhay niyo na to. And kasama niyo kaming nagre-rejoice sa pagkakataong ito. And wala kaming ibang hiling kundi lagi kayong gabayan ni Lord ang inyong marriage and syempre lahat kami nag-iintay sa mga kids na paparating sa inyo. So God bless and masayang-masaya ang lahat para sa inyo. Good evening po sa inyo lahat. Ako po yung kapatid ni Del na pangalawa. Bale po, bunso po namin siya. Actually, magkakalayo po kami. Masaya po ako sa kapatid ko sa pagkakataong ito kasi kinasal na sila. Mula po nung dati po, lagi silang magkasama. Tinuring na po namin pamilya si Michelle until now, hanggang sa buong buhay po namin. Maraming salamat po sa pagdalo nyo sa kanila at sinaksihan nyo po ang sa wedding nila. Ato, pinapayo ko lang sa'yo. Ikaw ang bunso. Alam mo naman, si Michelle, lagi kayo magkasama. Ako, lagi kami nag-aaway ng misis ko, pero alam mo ninyo, pero magkasama pa rin kami ng 18 taon. Sana umabot pa kayo hanggang 20, 30, 50, 60, until the end. No? Sa mahal na mahal kita. Buong pamilya nyo, at pati na rin si Michelle. Ginagalang ko kayong maraming salamat at ako inakuha nyo ito nga. Napagsalitaan nyo pa ako, kahirap yata nito. Sige po. Maraming salamat po sa pamilya na dumalo, pati po sa amin, sa pamilya po namin. Inuulit ko po, ito po. Para po sa ikatagang tagumpay ng aking kapatid at ng aking hipag, pangalawang toast po sana tayo sa pangalawang kasal nila. Maraming salamat po. And happy wedding po sa kanya. Thank you po. Cheers! And cheers again to Del and Michelle. Maraming salamat, Kuya Rino and Miss Jersey. Thank you. Thank you po. Show us
Maraming salamat po sa mga nakasaya sa aming wedding, kay Pastor JR, my cousin po, na nag-officiate po ng ceremony kanina. And Kalumpit, Apostol and Clemente family, mga nakasama ko pong guro sa FES. Salamat po sa pagpunta. Sa mga kaibigan at kaklase po ni Del, thank you. Sa mga nagaganda akong mga kaibigan, thank you. At sa mga suppliers, sana po lahat po kayo nasiyahan at ingatan po tayong lahat ng Panginoon sa ating pag-uwi po. Thank you. Nabusog po ba kayong lahat? Masarap yung pagkain? Alright! Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang. Everybody ting ting tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tan tan ting tan tình mình tình tan tan tan.